Mga kababayan, mas tumindi pa talaga yung galit ni Mayor Isko Moreno kay Congressman Chua, mga kababayan. Napamura nga sa galit itong si Mayor Isko Moreno dahil nga ipinagiba nitong si Congressman Chua yung isang covered court, mga kababayan, para bigyan daan yung kanyang gagawing proyekto. Naku po mga kababayan, talagang mas uminit pa ngayon yung bangayan nitong si Mayor Isko Moreno at nitong napakakapal ang muka na congressman ng 3rd District ng Maynila na si Congressman Chua, mga kababayan. Yun ang nanggagalaiti nga sa galit itong si Mayor Isko Moreno matapos niyang malaman na ang covered court, mga kababayan, na nasa pangangalaga ng pamalaang lungsod ng Maynila ay illegal na pinagiba o giniba para bigyan daan yung proyekto. Ang isang proyekto, mga kababayan, ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Dapat itong maimbestigahan ito, mga kababayan. Dapat ipatawag na sa Blue Ribbon Committee kahit congressman man itong si Joel Chua, mga kababayan. Kailangan niya magpaliwanag sa taong bayan ng Maynila. Abusado ito, mga kababayan, Pagkatapos ipagiba ni Mayor Isko Moreno yung barangay hall na pinatayo nitong si Congressman Chua, mga kababayan, na kasing lapad lang ng sidewalk, mga kababayan, na nagkakahalaga ng 19 million. Ito na naman, nakita na naman ni Yorme Isko Moreno itong ginawang illegal ni Congressman Chua. Wala na talaga ginawang matino ito. Ang galing mong mag-imbestiga sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pero ang kapal ng mukha mo. Ikaw yung gumagawa ng mga illegal dyan sa lungsod ng Maynila. Nagpatayo ka ng isang barangay hall na kasing lapad lang ng isang posporo na nagkakahalaga ng 19 million. Tapos ngayon naman, isang covered court ang pinasira mo na nasa pangangalaga ng lungsod ng Maynila. Ganun kakakapal ang mukha mo. Magkano na naman kaya yung maging kickback mo sa ipapagawa mong proyekto na yan? Kaya pinasira mo o pinagiba mo yung covered court na yan na nasa pangangalaga ng lungsod ng Maynila, mga kababayan. Ang nasabing lote, mga kababayan, ay nasa pangangalaga ng Public Recreation Bureau. Kaya naman, nagtataka ang alkalde kung bakit ito pinakikialaman ni Congressman Chua. Pakialimiro talaga itong hinayupak na ito. Talagang walang ginawang matino ito. Bakit ba nanalo pa ito sa nakaraang halalan, mga kababayan? Sa bagay, napakarami kasi nilang ayuda. Kayang-kaya nilang bumili ng mga buto, mga kababayan. Kasi nga, talagang grabe yung ayuda nung nakaraang eleksyon, mga kababayan, sa mga congressman. Hindi naman siguro lingid, no? Sa kaalaman ng ating mga kababayan na bumaha ng ayuda. Bumaha, mga kababayan, ng milyon-milyong pera. At pumirma pa ito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya mayroon silang 150 million para panggastos nila sa kanilang pagtakbo bilang representative nga ng kanilang mga distrito, mga kababayan. Hindi lang si Congressman Chua ang tumanggap ng milyon-milyong ayuda, mga kababayan, na nagmula kay Tambaloslos. Kaya siguro nanalo ito at ibinoto ulit ng mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Maynila. Dahil dito ay kinumpiska, no, ni Mayor Isko Moreno o pinakumpiska ni Mayor Isko Moreno yung mga heavy equipment, mga kababayan, at iba pang mga kagamitan ng nasabing proyekto. Talaga naman, dapat lang kumpiskahin dahil nga illegal naman yung pagpagiba nitong si Congressman Chua doon nga sa isang covered court, mga kababayan. Magkano ang gastos ng isang covered court na yon? Tapos ipapagiba mo para sa yung proyekto. Anong proyekto ba yan? O ito na, mga kababayan, may video tayo dito na ating ipapakita. At ito na, wag na natin itong patagalin. Sino maggigiba ng Kasi sabi ko, Joel Chua na walang permit sa amin.
tama. Wala lang ang boto sa loob. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, sinabihan kayo nagkikibay yung senior citizen office na pag-aarili ng Maynila. Bakit kayo aalisin dito? Sino po may sabi? Gobyerno ba yung kontraktor? Sino ang gobyerno? Maynila. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una walang permiso sa amin ako. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Saan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Yan po, kumpis kayo nyo. Walang permiso at property. Kumpis ka na. Penalize yung lahat yung mga gamit sila. Ano, hindi na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya. Ang mga kumpis nila. Tangina, bakit nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin? Ano? Lahat po kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to the city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yan. Ito po yung mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni Yorme ngayong araw. Ayan, yan po ay walang ano, mga abiso. Yan, mga illegal. So tara, samahan natin si Yorme. Ay, pinagkakaguluhan si Yorme. Bueno, mga kababayan, ano, talagang malutong yung pagmumura nitong si Mayor Isko Moreno dahil nga nung nakita niya na yung covered court, mga kababayan, na pagmamayari ng lungsod ng Maynila ay pinagiba nitong si Congressman Chua. O kailan pa kayo maimbestigahan itong si Chihuahua, mga kababayan? Dapat anong tawag nito? Tanggalin na yan. Bilang congressman ng 3rd District ng lungsod ng Maynila. Dahil wala namang ibang pakay ang tao na yan eh. Ginagamit din itang balus-tulus yan para masira itong si Vice President Sara Duterte. O sila pala, mga kababayan, ang gumagawa ng mga illegal. Tapos ibinabato lang nila kay Vice President Sara Duterte. Ito ngayon. Nabubuking na sila. Dahil kay Mayor Isko Moreno, nahuhubara na ng maskara itong mga sinungaling ng mga congressman na ito. Dapat ang isunod itong si Congressman Abante na binili lang yung kanyang pagkapanalo ngayon, mga hindi naman talaga nanalo, yung kanyang pag-upo sa Kongreso. Binili niya kay Kumilik Chairman Garcia, mga kababayan. Dapat isunod ni Yorme Isko Moreno itong si Abante. At isa pang congressman dyan, itong si Valeriano, na takot na magpa-drug test, mga kababayan, kaya kinontra
yung inihain na panukalang batas ni Senador Robin Padilla na dapat magpa-drug test na lahat ng mga public official, mga appointed official, mga kababayan ng ating pamahalaan. O ito ngayon, Congressman Chua, ano naman kaya yung palusot mo? Bakit ipinagiba mo yung covered court na yan? Pagmamayari ng lungsod ng Maynila pero pinagiba mo na walang permiso, walang permit, illegal. Kaya yan tuloy. Namumura ka na naman ni Yorme Isko Moreno. Mabuti na lang mga kababayan na nanalo o bumalik itong si Yorme Isko Moreno bilang alkalde dyan sa lungsod ng Maynila. Kasi nga, kung hindi mga kababayan tumakbo ulit bilang mayor at nanalo itong si Mayor Isko Moreno, ngayon dyan, tuloy-tuloy pa rin yung pangungurakot ng mga congressman na yan. Pangungurakot yan mga kababayan. Saan ka nakakita ng kasing lapad lang ng sidewalk mga kababayan na isang barangay hall tapos nagkakahalaga ng 19 million? Yang proyekto na yan, magkano kaya na naman yung halaga niyan? At may pinag-iba pa siya. O hinanap nga ni Yorme Isko Moreno yung property ng lungsod ng Maynila, nasaan daw yung mga bakal niyan? O mga kababayan, magaling lang itong si Congressman Chua. Magaling lang mag-imbestiga kay Vice President Sara Duterte. Pero sila pala mga kababayan ang gumawa ng mga kademonyuhan dyan sa kanilang mga distrito. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Member J. Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout kay Elmer Sayas, shoutout kay Apple Cabas, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout kay Mibilin Balikaw, shoutout kay Domingo Junior Bulaong, shoutout kay Arnel Sisi, shoutout kay Von Cruz, shoutout na rin kay Francisco Dioso Jr., shoutout kay Jixin Ko, shoutout kay Gis Burak at kay Eugene Rabusa. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.